BP Sara, sinagot na ni Santo Mama. Teka, ba't Santo Mama? May paganyan-ganyan kasi siya. Pero ang nagpauso niya, si Banat Bay ha? O eto po, sumagot na po doon sa sinasabi po ni Vice President Sara Duterte na merong utang daw siya. Umabot po ng milyon ang halaga. Bakit nga ba nagkautang ito si Santo Mama? Basta siya na yun. Oo. Bakit nga ba siya nagkautang at totoo kaya ito? Ito ang video. May makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit. Pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Aba, ang bait naman pala. Sana Po? Apo, ang bait ha. Sana all. Pagkatapos ba ng eleksyon, ganyan pa rin siya? Ako'y nagtatanong lang ha. Totoo ba yung sinabi niya? Hindi naman niya direct ang dininay. Kung baga, wala lang daw siyang natanggap na ganon. May hinahanap pa siyang mga papel-papel. Alam niyo sa totoo lang, ito kwento ko lang ha. Tungkol dyan sa utang. Meron din po akong pinautang nakaraan. Pero maliit na halaga lang. Nung siningil ko na, kasi kailangan ko na, di ba? Aba, ang akala niya, bigay ko na. Ang akala ay tulong ko sa kanila. Kaya ang nangyari, thank you na. Wala na. Alangan naman makipagtalo ka pa. Yan nga ang mahirap. Kung sino yung nangutang, pag siningil mo, yun pa ang matapang. Pero ibahin mo si Santo Mama. Ang bait-bait niya. Dahil mag-election ba? Ay abangan nyo po ang sagutan niyan pagkatapos ng eleksyon. Pero si BP Sara, pinaliwanag naman niya kung bakit nagkautang si Santo Mama. O ito po yung paliwanag tungkol dyan ni BP Sara na itong nakaraan. Kaya depende na po sa inyo kung kanino kayo naniniwala. Pero sa akin, mukhang kapanipaniwala naman talagang sinasabi ni BP Sara. May hinihintay lang daw siyang papel na ganito. Bakit kailangan pa ng ganyan kung talagang ikaw may utang? Ako'y nagtatanong lang ulit ha. O ito ang video ni BP Sara nakaraan kung bakit nagkakautang ka. Ito yung video. Yung tipo ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko. Kaya kadahanan ng buhay, alam nyo, kadahanan ng buhay talaga sa amin, yung asawa ko. Kaya dahil kadahanan ng buhay, sige, pagkatin natin ito. Tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses, siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam mo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice. Hindi na nila nakakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti. Ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, nakikigay niya. Magbayad ka naman muna ng utang mo.
Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, ngayong darating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Rani Ako. Nagbalik natin sa Kongreso na 9 years napakaganda ng track record naging deputy speaker. At sabi ko nga, pwede maging speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? Ihahatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan. Yan. Hindi mo ba palabas? Dahil i-check ko muna. Wala ka naman kinakuha na utang. Hindi pala simba. Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya, gawin natin yon. Hindi lang yung pagpili sa representante natin, pero yung tatlong sinabi ko una na, napaulit-ulit natin na pagkakamali bilang mga botante kada eleksyon. Baka pa, sigurado ako, meron tayong nakikita tunay na pagbabago. Magbayad ka na kasi. Kasi yung pag-deny niya, hindi talaga solid na pinanindigan niya na wala talagang utang. O ayan na, yung paniningil ni BP Sara. Kaya hindi naman maniningil yung tao kung wala kayong utang. Tapos ngayon, sasabihin mo, ay hinihintay ko lang po yung ano na po. Aba, perfect naman talaga. Yan ang resulta. Hindi ka naman sana masisingil ni BP Sara kung hindi kayo nangunguna. Anong ginagawa nyo? Gusto nyo pa ma-impeach si BP Sara? Yun pala, mayroon ka pang utang sa kanya. Baka naman bayaran mo na, huwag mo na hintay-hintayin yung anong hinahanap mo pa. Kung kayo naman yung lumapit para matulungan po yung kaso po ng asawa mo, walang limutan, di ba? Pero depende na yan sa kanila. Ewan ko lang kung anong maging resulta sa singilan nila. Mahirap yan. Alam nyo naman sa Pinoy, alam na natin yan. Pag nangungutang, ang bait-bait yan. Lahat gagawin. Kumbaga, parang ikaw na yung santo pag lumapit sa'yo. Talagang napakaraming sasabihin, ang bait-bait sa'yo, kulang na lang, yakapin ka ng mahigpit para lang ipakita na magtiwala sa'yo. Ito namang mga Duterte kasi mabait po talaga yan. Sa mga hindi nakakilala, mabait po yan. Madaling lapitan. Pag kailangan ng tulong, malalapitan po yan. Yun nga lang napapansin nyo, di ba? Yung mga lumalapit sa kanila nakaraan, pag nakuha na yung power, ano na? Tinatridor na sila. Siguro nasa papel na talaga ng mga Duterte yan na talagang lapitin. Pero pati yung mga mapagsamantala, yung mangga gamit, ay nilalapitan din sila. Pero nakikita po ng taong bayan yan kung ano at sino yung mga Duterte. Kaya napapansin nyo, saang sulok man ng mundo, hindi lang sa Pilipinas, nire-respeto ang mga Duterte. Yung iba dyan, kailangan pa magbayad ng trolls para kunwari may supporter sila. Kunwari may tagapagtanggol sila. Uwata. Dito lang, thank you. Bye-bye.